Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Ano ba yun? Meron pandak. Ano ba? Excuse me po. Ayan. Mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Welcome po dito sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Oo. I-click nyo yung subscribe button nyo sa baba dito sa Coach Jarrett Live YouTube channel. At meron din po yung notification bell. Pa-click po yung notification bell para lagi po kayo na ibibigyan ng impormasyon kapag ako po yung naka-livestream o meron akong mga bagong upload. Ganun. And paki-subscribe na rin po yung aking second channel, Coach Jarrett Highlights, and paki-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. Oh, para lagi po kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. So eto na nga mga kababayan. Oo, meron tayong topic today. Oo. Ito mga kababayan ay bunga. Mm. Bunga ng isang komento ni Rodrigo Duterte mismo. Oo. At ang naging mitya po nito mga kababayan ay ang pagbebenta ng bahay niya. Mm. 'Di ba mga kababayan, kung nakalimutan niyo na, paalala ko po sa inyo. Nito kasing nakaraang weekend, ayan sana. Ayan, nakaraang weekend ayan oh. Oh. Oh, yan June 29, 2025 in-update, sorry. Ayan, June 29, 2025 pinublish ni Manila Bulletin. Oo. At in-update din ng same date. Oo, pero madaling araw, 1:06 AM. Okay, so ito po ay ibinalita. Mm. Ni Manila Bulletin. Marami yung nagbalita nito, no? Nitong pagbebenta ng bahay ni Rodrigo Duterte. Oo. At kung babalikan ho natin yung dahilan kung bakit ho niya yan ginawa o bakit ito ay ibebenta daw, sabi ho ng common law wife na si Hanelet Avancenia na nasasaktan daw kasi siya pag nakikita niya yung bahay. Oo, nasasaktan daw siya guys eh. Sabi niya, she feels emotional when entering their home alone. Wow, drama. Mm. Drama sa hapon. Oo. Nobody among the Dutertes are living there at present. Masakit sa dibdib ko every time I go inside, sabi niya. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened, she said in a text message to DZRH. Yan. So, wala na raw nakatira doon. Sabi niya. At yung mga katulong na lang doon nakatira. Pero syempre, kwento niya yan. Kwento niya ho yan. So, siya ang bida. Kwento niya eh. So, siya ang bida dyan. Pero mga kababayan, ang tanong is may nakatira ba talaga dyan? Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, may nagpapa-picture dyan, merong kung ano-anong, like nitong nakaraan, maski nung hindi pa nakakulong si Rodrigo Duterte. May mga nagpupunta ho dyan at hindi naman po sila nilalabas si Digong. Di ba? Hindi bumabati. Wala naman tayo nakikitang post na lumalabas si Digong niya sa bahay na yan. Paminsan-minsan lamang. Hindi naman natin alam kung totoo yung paminsan-minsan na yan. So, hindi ko tayo sure kung talagang dyan sila nakatira. But, according to the residents of Davao City, may hiwalay na bahay si Rodrigo Duterte. At, excuse me, nakumpirma ngayon yung malaking bahay ni Rodrigo Duterte. Confirmed, mga kababayan. Ito pong bahay na to, mga kababayan, kumpirmadong show house lamang. Parang PBB house. Pang-display lang, mga kababayan. Oo, etong bahay na to. Wala talaga nakatira, katulong lang talaga. Oo, katulong lang talaga nakatira diyan. So, mga kababayan, eto na nga. Nabisto. Bakit? Kasi dahil dito sa sinabi ni Hanelet Abansenya, hindi lang pala yon ang nabisto. Hindi lang nabisto na may ibang mga bahay si Rodrigo Duterte.
Pero nabisto rin na si Hanilet ay isang dummy ni Rodrigo Duterte. Agoy! Agoy, bistado ang matanda. Oo, patay tayo dyan, bisto ang matanda, mga kababayan. Si Hanilet Abansenya ay dummy ni Rodrigo Roa Duterte. Paano nabisto? Ito. Punta natin tong balita ni Politiko kanina. Sabi sa balita, Rodi Duterte blindsided by Hanilet's sale of Davao home. O, ibig sabihin, mga kabayan, wala rong kaalam-alam si Rodrigo Duterte na ibebenta ni Hanilet yung bahay sa Davao. Wala daw siyang kaalam-alam. Yan po ay galing kay isa pang kriminal na si Pulong Duterte. O. Criminal at large yan, guys. O. May kaso ngayon yan eh. So, criminal at large yan, guys. Siya yung, di ba, yung nanggulpe ng bugaw. Oo. Imbis na ipa-aresto niya yung bugaw dahil nga nang bubugaw, human trafficking, kumuha siya ng babae sa bugaw. At yun, ayaw niya magbayad, so ginulpi niya. Ginulpi niya yung bugaw. Dahil ayaw niya magbayad doon sa bugaw. My goodness. Oo, how pathetic. But anyway, sabi ni Pulong, nag-usap daw kasi sila ng kanyang tatay sa piitan. Paulo shared his father's reaction after visiting him at the ICC detention facility. Ang sabi, the lawmaker said their conversation took a turn. Oo. When he asked if the house of his grandmother could be sold. Pwede raw ba ibenta yung bahay ng kanyang lola doon sa, yung peking bahay nila. Sabi ni Pulong, tapos diniretso ko na. Yung bahay mo pa, pwede ba yun ibenta ni Hanilet? Eto na. Ano daw sagot ni Digong? Ha? Bakit ibenta yun? Yun ang una kong binili na bahay. Take note, ha? Unang revelation. So, ang bumili ng bahay na in question, ang bumili nitong bahay na ito ay si Rodrigo Duterte. Okay. Second revelation. Meron namang iba pang bahay si Hanilet, mas malaki yun. Uy! Second revelation. Oo. May iba pang mga mansyon si quote-unquote Hanilet na mas malaki. Huli na, ha? Huli na. Pero sigurado ako, mga kababayan, may mga DDS na sasabihin, ang bobo-bobo mo naman, paano nasabing dami? Etong si Hanilet ni Rodrigo Duterte, si Hanilet nga daw may-ari. Oo. Puntahan ngayon natin yan kung paano naging dami ni Rodrigo Duterte si Hanilet Abansenya. Ito. Dito sa comment na ito. Saan yun? Wait. Ito. Dito sa paragraph na to, mga kababayan. Ready na ba kayo? Ito. Sabi ni Digong, sabi ni Pulong, he explained that while the family considers the property historical, they can't do anything since the land title is under Abansenya's name. Uy, my goodness, pasabog. Oo. So, ibig sabihin ganito, mga kababayan. Ito ha, pag-usapan ngayon natin to. Ito sabi niya. Bakit sabi ni Digong daw, reaction doon sa pagbebenta ng bahay nung sale ng bahay, no? Sabi, bakit ibenta yun? Bakit ibenta
yun. Yun ang una kong binili na bahay. So, ibig sabihin, si Digong, inangkin niya. Siya daw yung bumili ng bahay. Pera niya ang ginamit. Pera niya, ha? Okay. So, malinaw. Malinaw. Oh, pera niya yung ginamit pambili ng bahay. Okay. Tapos, dito, sa second paragraph, kung si Rodrigo Duterte ang bumili ng bahay, bakit hindi sa kanya nakapangalan ang titulo? What does that mean? Itinago ba? Itinatago ba ni Rodrigo Duterte ang mga ari-arian niya sa pangalan ni Hanilet Abansenya? Dahil ba alam ni Rodrigo Duterte na kapag ipinangalan niya sa kanyang sarili ang bahay, well, not just this house, we can also assume, pwede rin ho nating sabihin na lahat ng ari-arian ni Rodrigo Duterte ay nakapangalan sa ibang tao. Oo. So, ibig sabihin mga kababayan, itong sinasabi ni Rodrigo Duterte na mas malaking bahay, na bahay daw ni Hanilet, ay posible rin, sa totoong buhay, ay bahay ni Rodrigo Duterte. The mansion. The mansion, mga kababayan, ni Rodrigo Duterte. That's a possibility. Bakit? Siya ho mismo ang naglaglag sa sarili niya eh. Di ba? Ang sabi ni Digong, bakit daw ibebenta itong bahay na ito? Ayan, siya daw ang bumili niyan. Pera niya. Bakit daw ibebenta? Siya daw ang bumili. Pero, hindi sa kanya nakatitulo hindi sa kanya nakapangalan ang titulo. Kanino nakatitulo? Kay Hanilet. Kay Hanilet nakatitulo, mga kababayan. Ito ngayon ang tanong. Ano pa ang mga ari-arian ni Rodrigo Duterte na nakapangalan kay Hanilet? Alam nyo kasi mga kababayan, ganito kasi yan. Napaka-importante po niyang fact na yan. Kasi, sa SALN ho kasi, dapat i-declare mo lahat ng ari-arian nakapangalan sa'yo. Bilang government official, dapat lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo, business interest mo, shares in corporations na nakapangalan sa'yo, lahat kaya nga statement of assets and statement of assets, liabilities and net worth eh. Kasi lahat ng ari-arian mo, pati mga utang mo ay nakalista doon. Lahat. But it seems si Rodrigo Duterte bilang abogado ay alam niya kung paano paiikutin itong sistema na ito ng SALN. Paano? Simple. Simple lang. Di pangalan mo sa iba. Di ba? So ano ibig sabihin yan? Most probably, it can be assumed na si Hanilet Abansenya ang isa sa mga dummies ni Rodrigo Duterte. Di ba? Nabisto tuloy, Rodrigo Duterte, na ang common law wife niya ay kanyang dummy. Sino pa kaya ang iba niyang dummy? Well, for sure, pwede nating sabihin na si Sara Duterte ay isa rin sa kanyang mga dummies. Bakit? Kasi kung naalala nyo mga kababayan, si Sara Duterte po at si Rodrigo Duterte ay merong joint bank account. Sabi, just for the record, the joint account is between Duterte and VP Sara Duterte, not the wife, hindi lo kay Hanilet. Those are the bank records that are in our custody. Just like what I anticipated earlier,
that he's been saying he is willing to sign a waiver at the same time, it's always a bluff, sabi niya. Sabi ni Trillanes. Ngayon mga kababayan, eto rong bank account na to, sabi ni Rodrigo Duterte, ay hindi nag-i-exist. It doesn't exist. Si Digong ho may sabi niyan. Sabi ho ni Digong noong 2017, nung pumutok tong issue ng bank account si Rodrigo Duterte, sabi niya, inimbento ko lang yung account numbers na yan kay Trillanes. Inimbento ko lang yan, sabi ni Digong. Duterte said the account numbers of Trillanes, which he earlier revealed, were merely a product of his mind. Oo, schizophrenic yata to eh. Sabi niya, Trillanes, ganito yan. Ang actual account number from Mocha and Erwin is, whatever the number is, binasa ko. Binawasan ko ng number. Wala ito, imbento lang. Sabi niya. He was referring to PCO Secretary Mocha Uson and broadcaster Erwin Tulfo. Wala ito. Sabi ni Digong ha. Wala ito, produkto ng isip ko ito. Tinanggalan ko talaga, ginamit mo, nag-issue ka ng waiver, iba ang account number, iba ang totoo. Sabi ni Rodrigo Duterte. Peke daw yung mga numbers ha. Kaso nyo mga kababayan, kung peke, bakit may nakakapag-deposit? Naalala nyo ba na pumutok to, itong bank, itong deposit slip sa BPI? Bakit Rodrigo Roa Duterte nakasulat dun sa account number? Bakit Rodrigo Roa Duterte and Sara Zimmerman Duterte nakasulat sa account number? Ngayon mga kababayan, ang revelation po kasi dito ni former Senator Trillanes, ito kasi daanan lamang. Conduit account lang to mga kababayan. Oo. Daanan lang to ng tawag dito, ng deposit galing sa isang drug lord. Si Sammy Uy. Oo, saan yung kay Sammy Uy? Ayan. On several occasions, former Senator Antonio Trillanes gave the public a preview of the mind-boggling content of the BPI account, such as the deposits of Sammy Uy, manager's checks ranging from 7 million to 10 million each, totaling almost 134 million in the name of Duterte and members of his family, Sara Paulo Sebastian and Shelito S. Abansenya. Yun si Hanilet. Sammy Uy was identified as a drug lord by self-confessed member of the DDS or Davao Death Squad, Arturo Las Cañas. Ayan ang haba. So mga kababayan, unti-unti nang nag-a-unravel ang mga kalokohan ni Rodrigo Duterte. Ito mga kababayan, ang sabi ay dinadaanan lamang. 2 bilyong piso po ang dumaan dyan sa bank account na yan. 2 bilyon. Galing sa isang drug lord, alleged drug lord, na nagngangalang Sammy Uy. At si Sammy Uy ho, mga kababayan, yung tropa ni Pulong. Tropa ni Pulong yan. Si Sammy Uy. Tropa yan ni Pulong na isa sa mga dahilan kung bakit nagulpe si Bugaw. Yan si Sammy Uy. So mga kababayan, unti-unti na nag-a-unravel ang mga kalokohan ni Rodrigo Duterte. Now we are sure na may mga ari-arian, real estate or real properties na pinag-aarian ni Rodrigo Duterte pero nakapangalan sa ibang tao. Imagine mga kababayan, si Digong ang bumili, kay Hanilet nakapangalan. Ay, ano ibig sabihin niya? Dami si Hanilet. Bakit kailangan gawing dami si Hanilet? Para sasalin ni Rodrigo Duterte para hindi niya madeklara yung tunay na yaman niya. So pointless din pala mga kababayan. Kahit wala na si Martires,
pointless din na makuha natin yung salin ni Rodrigo Duterte. Dahil lalabas lang din dun sa salin, mga kababayan, na hindi siya ang may-ari ng mga assets. Dahil kahit siya ang bumili, sa kanya galing ang pera, sa iba niya ipinapangalan. Oo. Grabe siya. Hmm. Good luck. Bagong kaso na naman 'to, mga kababayan. Oo, abangan natin. Tignan natin kung aaktuhan 'to ng gobyerno, but tignan natin kung maging, ombudsman si DOJ Secretary Remulla. Papatulan kaya niya 'to? At yung iba pang mga bank account si Rodrigo Duterte, iimbestigahan kaya niya? Oo, abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. Pero hanggang dito lang po muna itong ating, maikling vlog. Maraming pong salamat sa inyong pong panonood. Maraming pong salamat sa inyong oras. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you on our next live stream, alright? God bless everyone and see you in our next live stream. Bye! 'Wag gano'n. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hangga't di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?